Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaver Gods. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, happy birthday kay Daber Gods, Ruby Rodriguez. Samantalang pinakita naman po ni Jody Ann Santos ang kakatapos lamang po na birthday celebration ng kanyang anak na si Luna. Ito nga po ang ilan sa mga kuha ng celebration. May kalakip ito na mensahe mula po kay Jody Ann Santos. Sabi niya, peace out single digit. Wow, I cannot. Our sweet bunso is now 10. My dearest Luna Bunny, watching you grow into a very fine, loving, disciplined, kind, witty, caring human being is the best thing that ever happened to me and Dada. We love you to the moon and around and back. Happy birthday, my baby love. Mama's Kilikili will always look forward to bedtimes with you. At makikita nga dito na bumati din si Pauline Luna Soto at ang iba pang mga celebrity dito po sa showbiz industry. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Gods ang ibinahagi po ng AVT Entertainment. Tungkol po yan sa kakatapos lamang na story conference para po yan sa very successful na movie ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. Gagawan po kasi ito mga Kadaver Gods ng part 2, The Kingdom, Magkabilang Mundo. So hindi na po present dito si Bossing Vic Soto kasi alam naman natin mga Kadaver Gods na pinatay po siya sa part 1. Kaya may mga bagong karakter na pumasok dito katulad po ni Raisa Senon at marami pa pong iba. Mapapanood po yan dito sa TV5. Samantalang isang clone naman po mga Kadaver Gods ang nakatakda pong lumipad ng ibang bansa. Sino yan? Walang iba kundi po ang clone po ni Claire de la Puente na si Jez Sara. Itong nakaraan nga po ibinahagi niya ang kanyang picture na kung saan inasa DFA siya at kumukuha po siya ng passport. Nagbahagi po siya ng dalawang picture at meron nga po itong caption na boarding soon, glory to God. Dahil nga dito ang katanungan ng mga Daber Gods, meron bang papalapit na concert si Jezara kasama ang ilang mga clones? Well, yan po ang dapat nating abangan. Samantalang next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Jerome Ibardome or ang clone po ni Elvis Presley. Maraming nagtatanong kung pumirma po ba talaga ng kontrata itong si Jerome Ibardome sa Itbulaga. At meron nga po tayong nabasa sa ating search. Ang sabi po dito mga Kadaver Gods, contract signing and status late 2025, early 2026, official contract as of November 2025. Fan groups and reports indicated that Jerome Ibardome officially became a TBJ production contract artist. This followed his immense popularity in the clone segment of the show. Recent development, January 2026. As of January 2026, there has been significant online speculation regarding his status with the show. Reports from January 7 to 8, 2026 suggest that he may have left Itbulaga or is on a temporary hiatus. So, reason for absence, well, some sources claim he remains a contract artist with other commitments to attend to other have noted a mysterious absence from recent episodes, sparking rumors about his permanent departure. So hindi na po magkaintindihan mga Kadaver Gods kung pumirma ba talaga or hindi itong si Jerome Ibardome. Pero ayon dito, pumirma daw ng kontrata si Jerome Ibardome. So isa lamang po talaga ang makakapagpalinaw dito, walang iba kundi po si Jerome mga Kadaver Gods. Siya po ang makakapaglinaw ng lahat. Kaya antayin natin yung kanyang statement, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaver Gods ang tungkol naman dito sa kakapasok lamang po na balita. Isa po kasi sa mga producer po ng Media Quest Ventures, MVP Groups of Company, and TBJ Production ang napapabalita po na nag-resign di umano. Sabi kasi dito sa nilabas na write-ups po ng PEP, isang ulat ang lumabas ngayong araw, January 9, 2026, kung saan umalis na raw sa Media Quest si Jane Basas, ang President and Chief Executive Officer ng kumpanya. Ang Media Quest ang mother company ng mga media arm ng MVP Group
top companies, kabilang ang TV5, The Philippine Star, at Business World. Ayon sa ulat ng Insider PH, bumaba na umano si Basa sa kanyang pwesto at nilinis na rin daw ang kanyang opisina sa TV5 headquarters sa Mandaluyong City. Ang kanang kamay ni Manny B. Pangilinan sa MVP Group na si Ricky Vargas ang pansamantala umanong mamamahala sa MediaQuest. Wala pang opisyal na pahayag hinggil sa dahilan ng di pa kumpirmadong pag-alis ni Basas sa MediaQuest. Subalit may mga impormasyong nagsasabing posibleng may kaugnayan ito sa maagang pagtatapos ng ABS-CBN TV5 Content Partnership Agreement na nagtapos noong Enero 2, 2026. Ang naturang kasunduan ay orihinal na nakatakdang tumagal hanggang 2027. Dagdag pa sa ulat, nais daw ni Jane na pamunuan ng dalawang kumpanya ni MVP ang MediaQuest at Smart PLDT. Pero ang natitiyak daw kapag malilipat si Jane sa Smart PLDT, baka atasan siyang mag-focus dito. Nagtanong-tanong ang Philippine Entertainment Portal sa mga may nakakalam sa issue. Ayon sa mga napagtanungan namin, ngayong araw rin lang daw nalaman sa loob ng MediaQuest ang tungkol dito. Pero, ang sabi raw ng top management, nakaliblang si Jane Basas hanggang January 31, 2026. May mga ulat ding nagsasabing posibleng nakaapekto sa umano'y pagbibitiw ni Jane ang hindi magandang takbo sa takilya ng Manila's Finest, isa sa mga pelikulang ikalahok sa Metro Manila Film Festival o Metro Manila Film Festival 2025. Ang MQuest Ventures, isang subsidiary ng MediaQuest, ay kabilang sa mga producer ng pelikulang hindi umano nakapagtala ng malakas na kita. Samantalang may mga nagsasabi ring nakasanayan na raw ni Jane ang maglinis ng kanyang opisina tuwing bagong taon. Kaya't hindi raw ito dapat agad bigyan ng kahulugan. Wala pang pahayag na inilabas ang MediaQuest sa TV5 ukol sa balitang ito. So yun lang naman pala mga kadaber kads yun. Ganun talaga si Ma'am Jane, 'di ba? Lagi po daw ito taon-taon na naglilinis ang kanyang opisina. May nagsasabi rin na naglib lamang until January 31, pero meron na po agad balita na nilisan daw ang naturang grupo no with Mr. MVP. So isa po kasi si Ma'am Jane Basas sa talaga naman pong nagpapatakbo, namumuno po dito sa TVJ Production, MQuest Ventures, and nagustuhan po natin yung kanyang pamamahala mga kadaber kads. Isa po talaga siya sa napakahuhusay or mahusay na executive. Merong mga nagtatanong paano na po ang Itbulaga? Mababago po ba kaya yung patakaran ng Itbulaga since mapapalitan nga po itong executive? Itong si Ma'am Jane Basas. Well, nasa TVJ Production or nasa TVJ pa din po yung malaking pagbabago kung meron man mga kadaber kads kasi ang TVJ po matagal na yan sa industriya ng entertainment kaya alam po nila ang hindi at ang pwede sa kanilang programa. So sila pa rin po ang masusunod. Kaya maging kampante po tayo. Walang pagbabagong mangyayari. Okay? So paano mga Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.